So ayun mga kamaster, meron tayong papalitang PCB board outdoor dyan. Kaya binaklas ko yung PCB indoor para i-check kung may shorted ba dyan o baka may langgam yung indoor board. Kasi ang issue nito, pumutok yung PCB ng outdoor. Pero 5 taon na rin naman yung unit. Tinanong ko si customer kung may fluctuation na nangyari, wala naman daw. So hindi natin ma-determine kung bakit pumutok yung outdoor PCB. Kaya yan, check ko muna siya dyan bago ko ikabit yung bago nating PCB outdoor para secure, dahil hindi naman pwedeng basta-basta lang natin ikabit yun dahil may issue nga na pumutok. So kailangan malaman natin kung saan nagmula yung problema na yun. Kaya sa mga kamaster natin na magkakabit ng outdoor board, may pumutok, huwag basta-basta yung ikakabit yung bago dahil baka mamaya shorted na yung mga parts na yan. Okay, puputokan ulit kayo. Sayang naman yung pera na pinambili nyo, yung pera ng customer, dahil magbabackbound sa inyo yung babayaran na yan. So yun lang, panoorin nyo kung paano ko siya kakabit yung bagong PCB board. Balikan ko kayo mga kamaster. Ayan mga kamaster, nilinisan ko na rin yung yung heatsink natin para talagang wala nang pagmumula ng sira. Malinis na yan. Tas papalitan natin ng bagong silicone paste para sa ating board. Ayan, pinupunasan ko na, nililinis natin na maigi para tayo sumablay. Mabuti na yung ganito, nililinisan. Ayan, linis na malinis. Ayon kay Coppel, ay kay Daikin pala. Coppel ako ng Coppel, Daikin pala to. Ayan na. Ikakabit ko na to. I-unbox ko na itong PCB outdoor. Yan, bagong bago yan, galing sa Daikin yan. Yan, unbox natin. Yan, bagong bago. Ayan na nga mga kamaster, lalagyan natin ng silicone. Ito lahat, lalagyan ito ng silicone. Itong nakakapit sa heatsink ng unit. Yan. Para pagka nag-init, sa heatsink lang siya, no? Hindi lulutong tong parts na to. Ayan o, dito salamat sa Colin Philippines, kay Sir Ervin, at siyempre sa ating dating parts na si Sir Dante. Sila talaga yung mga kakilala natin dyan na malulupit. Kaya okay na, nakabit ko na to. Brand new yan mga kamaster. Brand new yung board natin. So ayun nga, ikakabit na natin ito ng dahan-dahan lang. Dahan-dahan bigla.
Ayan na, nakakabit na. So ayan na, na-shoot na. Atin ang itong tutog nilyohan na. Mga kamaster ko. Eto na. Sana magtuloy-tuloy na itong unit natin. So talagang sinesecure natin na malinis to dahil meron lang isang hibla dito ng bakal na dumikit dyan sa mga hinang na yan. Eh, siguradong goodbye Philippines na naman to. So yun yung mga kamaster, talagang ingat ang bayong pag-iingat ang kailangan dito, hindi mabilisan to. Hindi to pabilisan ng pagkakabit. Usapan dito kung paano iingatan. Dahil pag tayo nasiraan na ito at hindi na nakawarantin, ako po, maradong kamot ang ulo. Ayan. Tamang higpit lang din yung pagkakabit na ito kasi mababasag din ito pagka secure lang. Tingnan lang natin kung may mga agiw-agiw dyan na nalaglag at talagang maselan to. Tapos yung wiring, ito na, makakabit na natin to. Bali 3 wire lang naman to. Nakadali siyang kabit. Yung ating line block. Ating neutral ay puti. Ating signal ay pula. Napakadali lang yung kabit na itong parts ni Daikin. So ayan na, kabit ko na. Kakabit ko naman yung mga naman, mga kamaster na kakabit ko, mga sensor naman. Ayan, puro sensor yan, ang dami. Compressor. So yan, tingnan lang natin kung may mga pa. Wala naman. So ito, grounding. Ito, kailangan itong mga grounding ha. Huwag nyo kakalimutan itong ikabit. Malaking bagay ito sa aircon. Huwag nyo kakalimutan ikabit yung grounding na yan. Dahil dyan nagmumula lahat. Walang ibang tatakbuhan yan. Pag may grounding, ligtas. Pati technician, ligtas. Talakayin natin to. Pag ito 2 unit. Yan, 2 unit yan. Pag yan wala yung grounding parehas at humawak si technician dyan nung naka-on yung breaker, may posibilidad yan na goodbye Philippines si technician. Minimal mangyari yan, pero posibleng mangyari yun dahil walang grounding. Kailangan kasi niya may grounding talaga. So yan, balikan ko kaya. Kakabit ko lang muna itong mga sensor na to. So ayan na mga kamaster. Ayan nagraran na yung ating outdoor. Ayan, gumagana na siya. Gumagana na yung ating compressor. So
success yung ating pagpalit ng ano, outdoor board. Daikin brand nga pala ito. Ayan. So running na siya. Ngayon yung amperahe niya. So andar lang, tataas pa yan. Sana magtuloy-tuloy na. Ayan, mainit na rin yung buga niya. Ayan, follow na si inverter. Ayan, nagsisix na siya. Bali 2.5 horsepower to. Ayan mga kamaster, ayos na. Tayo ay uwi na. Andito nga pala ako sa ano, LPL. Dito to sa ano, sa Green Hills. Ayan yung motor ko, yun, parang langaw na lang yung laki ah. Ayan, tataas ang building. Yan. Ayan ang mga kamaster, ang taas ng building dito. Nasa 33 floor ako. Ayan na. Ayan na mga kamaster. Run na yung ating unit. Ayan. So, i-observe na lang ito ni customer. Ayan. Ayan lang siguro. Maraming salamat sa pag-share ng aking kaalaman, Salamat sa aking sarili nga pala. Sana dun sa mga bago nating magiging technician i-apply nyo yung ganitong procedure. Yung maingat kayo. Huwag kayong basta-basta kabit lang ng kabit ng parts, lalo kung putok yung issue ng unit. Kailangan ingatan talaga natin dahil napakamahal talaga ng pyesa ng inverter, lalo pag ayan yung parts na yun ang nasira, talagang madugo. Ayun, nag 7 na. So yan, 2.5 ito, kaya talaga mataas ang amperahe na ito. Ayan, 8. Ang kanyang amperahe dito ay ayun, nasa 10.0 ang maximum current natin. So sa 8, okay na tayo sa 8 dyan. Ayan. Okay, tumakit pa yan ng 9. Okay lang tayo dyan, safe tayo dyan. Huwag lang tayo akit ng 11. Medyo sablay na yun, mataas na. So ayun na nga. Salamat mga kamaster. Babalik ko na yung takip.